and goods. Episode 11, Episode 11, Part 2. Part 2. Recording in 3, 2, 1. Ayan, welcome back mga katol and thank you for still joining us sa ating episode 11 wherein pinag-uusapan natin is the invisible script. So before we took a break, tol, I told you, nabanggit ko sa iyo na hindi naman pala totally negative or pangit to be handed down an invisible script or somewhat parang blueprint na pwede mong sundan. Because you already shared na pwede mong baguhin eh. So how is that tol that it's not totally negative, the invisible script? At first, nakaka-alarm siya dahil as human, kapag ikaw ay nasalag ng konti sa mga bagay na nakasanayan mo, ang Mm, process ng brain mo is naka-defense ka agad siya eh. correct. So, yung mga bagong input ng information, mahirap siyang i-process, mahirap siyang tanggapin, mahirap siyang i-embrace. Yes. Kasi your brain is telling you, masama yan. Wag Mhm. wag wag ka munang wag mo munang gagawin kasi hindi komportable yan. Yes. Bago yan sa system. Baka mamaya mapahamak tayo diyan. This is how your brain works. Correct. It's So, always in the defense eh, no? defense siya kasi kailangan survival eh. Kailangan niyang how do you say this? Kailangan niyang i-preserve ang iyong well-being. Mm. Kasama na yung body diyan, kasama na yung brain diyan. So pag may bagong idea na pumapasok sa scene ng buhay mo, um, ang tendency talaga niyan is i-reject muna yan. Kasi baka mamaya ma, mapahamak tayo dyan eh. So, Mhm. bago pa umabot sa realization na ikaw ay mapapahamak, ang unang reaction mo is uh, ma-offend. Yeah. Ngayon, pag nag-react ka agad, initially, nung naramdaman mong na-offend ka, na nagtitrigger si brain mo sa'yo na, oops, teka muna, teka, baka tayo iniisa na, ganon. Di-depensa tayo muna. Wag ka muna dyan. Ganon. Mhm. So, pag minsan may ganyan na takbo ng isip eh. Meron din naman takbo ng isip na parang mature. Na, okay, lay it down. Let me hear it. Anong meron? Okay. Isa ito sa mga example ng pagtanggap sa invisible script. At first, parang, sino ba naman ang hindi masasaktan? Tol, ginawa mo na nga lahat. Nagpakahirap ka, punta ka na ng ibang bansa, nag-OFW ka, nagsunog ka ng kilay para maging abogado. Tapos, handed over lang yung idea. Aba, paano naman ako? Yeah. Yeah, ito nararamdaman ito um, ng simpleng tao, ng isang regular, typical na tao. Okay. Ito yung mga klase ng employees na or trabahador or nag-strive para sa sarili niya or merong pananagutan sa buhay, may family, na puro na lang siya trabaho ng trabaho. Mhm. Tapos, hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho kasi kailangan niya magbayad ng bills. Tapos, ito rin yung sinabi ng nanay niya. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Kaya pinag-aaral kita nun eh. O ano.
Yeah. Ayan, and yan, Mm. diyan nagki-kick in yun eh, yung at first na nagkamali ka. Well, actually, tol hindi ko naman sinasabi na wag mag-aral. Kasi syempre, yan talaga ang blueprint. Yes. How can we use, how can we make use of that invisible script na tayo ang makikinabang in the Oh, first that's place? beautiful. That's beautiful. Beautifully Para, placed. para dalawat, kumaga, gusto ko na to, may tumulong pa sa akin, yung invisible script maaring hindi galing sa akin, pero meron din akong galing naman sa akin na Mm. tinutupad ko. So, both ways. Ang tanong, how much, how much of your life are you living is not for you? Gets mo yung tanong, tol? Yes, yes, yes. So, nagets ko siya. It's like asking yung bang buhay mo ngayon ay totally pinattern mo na sa invisible script or nagkakaroon ka na ba ng rewriting ng I- iyong sariling script? In other words, are you living your life for yourself, or are you living your life for someone else? For other people? Yeah, yeah, true, true, Now, true. if you say that you are living your life for someone else, then the life you're living is not for you. Correct, correct. You're offering yourself to another person. Isang example dyan is OFW. Again, ginagawa nila yan para sa kamag-anak, sa anak, sa nanay, Mhm. sa tatay, sa pagbili ng lupa or Yes. sa para gumaan ang pamumuhay ng family. Mhm. So, siya as an OFW, he or she will follow the script ng isang OFW na maaaring may nagsabi sa kanya ng isang idea o mag-OFW ka, mas malaki Correct, kikitain mo, Japan ka, Hong Kong, Canada, correct, Australia, para makapag-ipon ka, then mas magiging maganda yung si tito mo nandun na, ba't di mo gayahin? Or correct. nandun na si auntie, o makitira ka muna sa kanya, kausapin natin, ganito, ganyan. Which is, tol, it's not totally wrong. Yes. Hindi ba? Para bang it's not totally wrong, but it could be improved. Don't get stuck on that idea. Maganda eh, kasi you're right. Hindi siya the invisible script, the blueprint, the advice, the survival strategy, kung anong salitang gusto nyo mang gamitin, yung yung mga pinagisnan na natin na salita, di ba? Hindi sila masama. It simply serves as a guide. And I like how you placed it, Tole, na those who gave you those invisible script is simply trying to protect you. Dahil nga nung mga bata pa tayo, wala pa tayong idea about the reality of life eh. So there should be a way to protect you and prepare you for what might come ahead. And somehow nagkaroon sila ng blueprint eh. And that is what worked for them. And hoping that this will work for you, kaya na-handed over tayo ng invisible script. But they just failed to mention na this worked for me, this might work for you, but you could improve it. Nangyari na yan Diba? tol, nangyari na yan tol kay ano kay ah, ah, Gautama Buddha. Prinsipe Oh, 'yon. really? Yes, prinsipe 'yon. Hmm. Binigay sa kanya lahat. Hmm. Hindi siya lumalabas sa walls ng kanilang kingdom. Okay.
Sa loob ng kingdom, walang nagugutom. Okay. Heaven lahat ng nakatira doon. Talagang Mhm. pag lumalabas siya, ang bati sa kanya, masaya, walang malungkot, Mhm. walang kahit na anong bagay na may isip niya na, may ganun pala. Mhm. Until one time, lumabas siya ng walls. First na nakita niya, beggar na halos mamatay-matay na sa hirap. Okay. Ay, gulat siya, tol. Doon nag-umpisa yung realization niya. Tapos nagtuloy-tuloy yung kanyang pag-intindi outside the walls ng kanilang kingdom at natutunan niya yung harsh truth at siya ay naging isang Buddha, which is called also the Enlightened One. Para sa mga katol natin na nasa ibang bansa at nagtatrabaho, masaya sila na sila ay nakakapagbigay sa kanilang mahal sa buhay. Pero the moment na sila ay dumaan na sa sarili nilang struggle, they don't feel successful. So, I guess if you said earlier that we can rewrite the script, ang next question ko ngayon, Tol, is how would we know that we are still using the invisible script? Kasi baka naman maganda na yung script mo eh, magre-rewrite ka pa, di ba? Mag-check muna tayo, mga katol. Mag-check muna tayo. Ang aking bang buhay ngayon ay invisible script pa or I might be writing my own script already. So, would you have any idea, Tol, a way to test the script that that a person is using right now, if it is his or the invisible one? His or her Yes. or the invisible one? Yes. Yes. Oh, sige. May Enlighten me. yes, may trap kasi tol ang invisible script, no. Sa mga Okay. taong kagaya ko na obedient, Okay. no. Ako kasi yung tipo ng tao na utusan mo ako, mamaya na ako magtatanong kung bakit mo pinagawa sa akin eh. Okay. So may trap 'yon. Mm. Oo. Ang trap niyan is, kaya I'm speaking for myself at gusto ko 'tong i-share baka may mapulot ang baka makatulong sa mga katol na kagaya. Yan ang iyong TOL. Ito ang aking TOL. Ang pagsunod ay hindi masama. Na normal. Kumbaga parang mahal na mahal nga ako ng nanay ko kasi masunurin ako eh. Mahal ako ng tiyahing ko, mahal ako ng Mm. karamihan kasi masunurin ako. Mm. Pero may trap 'yon. Minsan sa pagsunod mo, hindi ka rin masaya kasi you are living your life for another person and not Mm. yours. And the way you're living it is not intended for you. Now, if you focus on, itingnan mo ikaw ang ikaw ang piloto ng buhay mo. Mm. And yet you follow protocol. Yes, you keep everybody safe. Ikaw ang piloto, lahat nakasakay sa'yo. Pag sumemplang kayo, pag nag-crash landing kayo, affected Mm. lahat, right? On the other hand, you can improve yung pagiging piloto mo. How? Yes. Meron kang mga hobbies, meron kang mga skill, Mhm. and it could be underdeveloped. You think about that. In like for example, sa kagaya ko na OFW, you know, um, na-discover ko na meron akong talent mag-drawing. Okay. So I do more of what I like to do while working, Mhm. while being an OFW. Mhm. Habang nagpapadala, like, karamihan dito sa community namin is playing basketball. You know, they're rewriting the narrative of their lives. Kasi if they follow on, sige magtrabaho ka, trabaho dito,
you're still human. You need to remember, human ka lang. If you keep the balance on both doing what you really like, Mhm. tapos meron kang stable job, Mhm. hindi malayo ang pag-asenso. Ang nakaka-distract, ang nakaka-affect na ikaw victim ng invisible script ay nag-focus ka sa mga bagay na nahirapan ka and you created drama around it. So para bang ang sinasabi mo, Tol, tanungin mo ang sarili mo, masaya ba ako o magaling lang akong sumunod? Yes. Checklist number one sa mga katol natin. And comment nyo down below, magaling akong sumunod or masaya ako. Yan yung unang checklist natin. And I guess, base sa example, sorry, sa TOL ni Tol Drew, a second checklist could be, ginagawa ko ba ito dahil gusto ko o dahil expected ito sa akin? Ngayon pa lang yung napupulot ko sa example sa TOL ni Tol Drew. Masaya ba ako o magaling lang akong sumunod? Ginagawa ko ba ito dahil gusto ko o expected kasi ito sa akin? O sige Mm. Tol, sorry to cut you. Tuloy natin. Konti na lang naman to. Ito lang naman yung mga naiisip ko and maybe this could be the last also. Okay. Um, you have to learn to celebrate your little wins. Mm. So, to sum it up, paano mo malalaman kung sinusunod mo pa rin ang invisible script? First is, tanongin mo ang sarili mo, masaya ba ako o magaling lang akong sumunod? Second, ginagawa ko ba 'to dahil gusto ko o dahil expected lang sa akin? And third, meron na ba akong definition ng my own wins? Kasi kung wala pa, tama si Todro, baka other people's win ang sine-celebrate mo. And it's important that we celebrate our own wins, regardless of how big or how small it is. Because that is the beginning of rewriting the script. O ngayon, Tol, since nire-rewrite mo na ang script, meron bang hazards, dangers of rewriting the script? I think meron. Okay? Kasi uncharted yung mundo na gagalawan mo pag nagre-write ka ng script. Mhm. Lalabas ka sa comfort. Mm. But always remember na you can always rely on your moral compass. Agree. One way or the other, merong Jiminy Cricket na total natutunan ko to. I just remember this. No? When I was in high school, Mm. meron kaming retreat, tol. Okay. And pinag-meditate kami and then wala akong maisip. Bigla na lang ako naiyak. Okay. Why? Kasi kinutuban ako, yung naramdaman ko yung pintig ng puso ko. Okay. Na-i-associate ko siya sa pagsisinungaling sa mga magulang ko noon. Yung mga petty na maliliit na bagay na hindi mo Mhm. inaamin na kasalanan mo. Mhm. Tapos, naisip ko yon tapos may konting kabog sa dibdib. Tapos, Okay.
ang paalala nung ano nung nung nagtuturo sa amin is God knocks on your heart. So every time na meron akong kaba, pag malapit-lapit akong gumawa ng mali, Okay. pinakikinggan ko yung kaba. Ito yung sinasabi kong Jiminy Cricket. Ito yung sinasabi nila na Kutob. ah, kutob. Yeah. Ano pa ang tawag nila? Guilt, ano? Gut feeling. Guilt feeling. Yes. Gut feeling. Ano? Wow. Yan, ito naman yung lakas ng loob. Sige, go, gawin mo. Yung Correct. ganun siya. Tapos, yeah, maraming tawag sa kanya or higher intelligence. Mm. So, lahat tayo meron yan. May hazard na darating and wag mong i-resist. Kasi the more you resist, it persists. So, accept it. Accept good together with the bad. Weigh it in. Huwag kang panghinaan ng loob. Remember, you are rewriting your narrative ng Yeah. buhay mo. And Mm. what's more important is, buhay mo to, darating yung point na pag-uwi mo sa Pilipinas or pag may na-meet ka na long time friend, you can always tell them yung mga battles na dinaanan mo na napagwagian mo. Ano? Kasi minsan naririnig ko, ano, ang hirap, ayoko na, uwing-uwi na ako. Tapos eto na, kasi nga, nasanay ka ng nagrereklamo, nasanay ka ng mga bagay na, maliit na bagay, gagawa mo ng drama. Hindi ko nila lahat pero Mhm. wouldn't it be nice to have something na kahit sarili mo sineselebrate siya, you know? And I think, Tol, as you start to rewrite your script, meron kang mga bagay na maririnig. Like, oh, nagbago ka na. Nayabang ka na. Hindi ka na katulad ng dati. And as you continue rewriting your script, some would even tell you na, sayang naman. Sigurado ka na dyan eh, sa kung saan ka man naro ngayon eh, pag babinago mo yan eh, magsasucceed ka ba? Di ba? Well, siguro ito ang aking TOL. Hindi lahat ng tao would be comfortable sa pagbabago ng script. But it doesn't necessarily mean na mali ang pagbabago mo. So, tol, kapag nabago mo na ang iyong invisible script, tatapon mo na ba siya? Kailangan ba nating itapon ang mga kasi maraming from what I'm just thinking tol, maraming nagbigay sa akin ng invisible script. Family, friends, colleagues, everything. Not everything, sorry. Almost, all the people that I came across with. Probably, ikaw din tol, you gave me an invisible script. I don't know. Now I'm realizing, kailangan ba nating itapon ang mga invisible script na ito? You're on mute, tol. Ang ganda ng question mo. Tol, well, actually, this is the best part of the invisible script. This is very important. To walang talo talaga to. Um, Marunong ka magbisikleta, tol, di ba? Yes, as far as I recall. Tagal ko lang hindi ginagawa eh. Yeah. Alam mo ba na kapag natuto ka magbisikleta, marunong ka na forever? Na I would like to think so. Yes, yes, yes. Parang driving Yes. lang, 'di ba? Medyo maninibago ka lang but you could still drive. And that's the best part of acknowledging na merong kang sinunod
past tense na tayo, sinunod na invisible script at nire-write mo siya. Ang tanong mo is, itatapon ba natin yung invisible script? No. Bisikleta siya. Natutunan mo nang i-ride at hindi mo na yun makakalimutan. You know what you gonna do the next is kabitan yung bisikleta mo ng sidecar. Or if not, baka electric na hahatak sa kanya para isang pisil lang. Or baka maging motor siya in the future. That's how beautiful learning and acknowledging invisible script and upgrading it. And that's how beautiful you explained it, Tol. Hindi lahat ng invisible script ay masama. May script na nagtuturo ng discipline, responsibility, respect, perseverance, at sacrifices. Ang problema sa pagkakaroon ng script ay pag hindi mo alam na mayroon kang kakayahan na magsulat ng sarili mong script. And I love how you made that analogy about the bicycle, Tol. Hindi na natin makakalimutan yan. Baka nga eventually, nag-hand over tayo ng invisible script sa iba. Tol, if I were to leave a message to our katol, I would refer dun sa sinabi mo in our previous episode about accepting the realities. And before we can accept the reality and eventually change it, we have to be aware. Sabi mo rin yan. Because awareness gives you the power to choose. Susundin mo, babaguhin mo, isusulat mo ulit. Thank you, Tol, for helping me rewrite my script. You're very welcome, Tol. We would like to give a shout out to a few people before we, officially close the segment. Thank you for supporting Tol Talks, Evangeline Jimenez. I hope I pronounce it right. Jenaline Quiroga, Julie Magday, and Sheila Viloria. Maraming salamat mga katol na katulad mo, Tol Drew, katulad ko, mayroong invisible script. Pero inuumpisahan na nila sigurong baguhin yan. Listen to our checklist. And you might find out na gumagamit pa rin kayo ng invisible script. Magtatapos man po ang episode 11 ng Tol Talks, pero hindi magtatapos ang chapter ng buhay nyo. Ang tanong lang namin, kung ikaw talaga ang magsusulat ng susunod na chapter ng buhay mo, ano ang inyong babaguhin? This is King. And this is your friend, Drew. And this has been Tol Tol Talks. Talk. Ano, Tol? Dito na ako. Ayan, dito na ako sa kabila. Alright, see you! See ya. Bye!